Dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka tayo'y abutan niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, sapagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Sumang-ayon naman ang mga lingkod ng hari. "Handa po kaming sumunod sa inyo," sabi nila. Kaya't umalis agad si David, kasama ang lahat sa palasyo, maliban sa 10 asawang lingkod. Iniwan niya ang mga ito upang mangalaga sa palasyo. Pagsapit nila sa kahuli-hulihang bahay sa lungsod, sila'y huminto. Tumayo sa tabi ng hari ang kanyang mga alipin habang minamasdan niya ang dumaraang mga pangkat. Ang mga ito'y binubuo ng personal na mga bantay ng hari at 600 tagagat na sumusunod sa kanya. Nang makita ng hari si Itay, tinawag ito at sinabi, "Kasama ka rin pala. Mabuti pa'y bumalik ka na sa Jerusalem at hintayin mo roon ang bagong hari. Ikaw ay dayuhan lamang na ipinatapon dito ng inyong bansa. Hindi ka pa nagtatagal dito at hindi ka dapat sumama sa aming paglalagalaga. Hindi ko alam kung saan ito hahantong. Isama mo ang iyong mga kababayan at bumalik na kayo. Naway si Yahweh ang maging matatag at tapat mong kaibigan." Ngunit sinabi ni Itay, "Kamahalan, hanggat si Yahweh at ang hari ay nabubuhay, sasama kami sa inyo saan man kayo pumaroon kahit ito'y aming ikamatay." Sinabi ni David, "Mabuti, kung gayon, magpatuloy ka." Nagpatuloy nga siya kasama ang mga tauhan at ang kanilang mga pamilya. Umiyak ang mga taong bayan habang umaalis ang hari at ang kanyang mga tauhan. Tumawid sila ng batis ng Kidron at nagtuloy sa ilang.